Pinagpalang buhay! Tayo dyan. Tayo ka. Andito na kami, sabi niya dyan eh. Andito na naman po kami, mga maglulang makulit. God bless po sa inyong lahat. At bago kami magsimula, ito muna ang aming sasabihin. Please watch, share, like, share, and comment. Oh. And subscribe. And click the button bell Para maging para lagi kayong updated sa aming mga video. Amen! Amen! Oh. Magsimula muna tayo sa panalangin. Si ate muna ang manalangin. Si ate ngayon ang manalangin. Oh, ayan ang aking mga apo ko. Oh, sige na ate. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na Ama naming lahat, sinasamba po kayo namin ay ikaw po. Pati na rin po ang inyong banal na anak na si Jesucristo. Nawa po ay gabayan niyo po kami sa araw-araw na aming pamumuhay at maging masaya ang bawat araw na kami ay magkakasama. Nawa rin po ay magbago na po ang masasama at maging kapalit nito ay kabutihan. Nawa rin po ay magbago na rin po ang mundo namin na punong-puno ng ay napupuno po ng sakit. Nawa po ay mawala na po lahat po ng sakit at nagpapahirap sa mga tao. Kahit ano pong mga sakit, kahit hindi po COVID, at dinadasal ko rin po ang mga taong nagkakasakit ng COVID na mawala na po ito at bumalik sa dati nilang kaligayahan ng mga taong ito. Nawa rin po ay maging masaya ang buong mundo kahit po ay ang mga ano pa pong mga nilalang dito po sa aming mundo at wala na pong mahirapan, wala na pong masasaktan at wala na rin pong malulungkot. Sa pangalan po ni Jesus, kami po ay binigyan ng pagkakataong mabayaran ng aming mga pagkakasala. Marami pong salamat sa inyong anak. Marami pong salamat din po sa inyo sa inyong paggagabay sa aming pamumuhay. Amen. 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 Then, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Simulan na ni ate ang pagbasa. Dito. Ang unang pagbasa. Ano na dito? Kasi ako si Gigi, lagi na sinasabihan, pag oras nandito tayo, huwag kang papansin. Ang unang pagbasa mula sa aklat sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng
pananampalataya ay nabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita ang kaniyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan kahit na kilala na nila ang Diyos. Siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip na haka sila na di manlan ang nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal ng talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dulong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umagay lumalabas ito na parang masayang kasintahan, tulad ng masiglang nanlalaro na handang-handa sa takbuhan. Amen. 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 Ito na. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Lucas, Kabanata 11, talata
37 hanggang 41. Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at dumulog sa hapag. At nagtaka ang Pariseo nang makitang hindi muna siya naghugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, ugali ninyong linisin ang labas ng mga baso at pinggan, pero nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob. Mga hangal, di ba't ang may gawa ng labas ang siya ring may gawa ng loob? Pero naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat." Ito ang mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Basahin na natin agad ang paliwanag. Tingnan ang paliwanag sa Mateo 23. Mateo. Wala na. Yun lang. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasaning sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang minabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag sa guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kahabag-habag kayo ang tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo ang mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga taong upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo
pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga makapagkunwari, inuubos ninyo ang mga kabuhayan ng mga biyuda at ang idinadahilan ninyo ang pagdarasal lang mahahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa ninyo parusa sa inyo. Kahabag-habag kayo, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga napagkunwari, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalulugan ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo, ngunit kapag ito'y nahikayat na ginagawa ninyo silang masahol pas at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang templo ng panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong na nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawan niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na nasaksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo at ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerbabyona, ruda at linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang
batas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan kayo sa paningin ng taong mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sanay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno, mga ahas, lahi ng mga ulupong. Hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Kaya nga magsusugok ako sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus, ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Kaya nga paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala, mula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Barakyas. Pinaslang ninyo si Zacarias sa pagitan ng templo at ng dambanang sunugan ng mga handog. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon ay babagsak sa salinlahing ito. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw ninyo, kaya't ang inyong templo ay iiwan ng lubusang pinabayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hindi hinihingi ng Biblia ang mga ritual na paglilinis na ito na binabanggit din sa Marcos 7. Ito. Marcos 7,
Kabanata 7, talata 3. May mga Pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Pero iginigiit ng mga guro ng batas sa panahon ni Jesus na kailangan ang mga ito. Naghihimagsik ang kalooban ni Jesus sa mga bagong panrehiliyong obligasyong ito. Bakit hindi nila mas bigyang pansin ang paglilinis sa panloob? Mababang ano na talaga yung mata ko? Mababasang kasunod ang mga panunumbat ni Jesus sa mga Parisiyo sa iba't ibang pagkakataon. Lahat ng salita at panunumbat na ito ni Jesus ay para rin sa atin na parang mga pantas o mga pastol o mga pinakamagaling sa iglesia. Kung iisipi, isang grasya ang malamang mabuti ang doktrina o matupad ang isang ministeryo o paglilingkod o maging bahagi ng isang grupong mas seryoso sa pamumuhay Kristiyano. Pero sa gaway, mas pinahihirap ng lahat ng ito na tunay tayong maging mapagpakumbaba at kadalasay hinahadlangan tayong lumagay sa pinakahuling lugar na sa atin dapat. Kaya tanging ang pagdalaw lamang ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Sa pagpapakilala niya ng ang sarili, siya at tanging siya lamang ang makapaghuhubad sa atin ng lahat ng kagalingang kagalingang inaakala nating atin at walang iniiwan sa atin kundi ang pagkamulat sa ating mga kasalanan. Ito ang nangyari sa Parisiyong si Pablo o Saulo noong makatagpo niya si Jesus. Basahin po natin sa Gawa Siyam. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa punong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang
isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo akong inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo at pumasok sa lungsod at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Dapat mong gawin. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya uminom. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakita muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasama ang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem, at naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong parin ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatanong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, Kapatid na Saulo, ipinapunta ko rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon di mas may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo ilang araw na kasama ng mga alagad sa Damasco
at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem at sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila, hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dapin at dalhin nakakapos sa mga punong pari, ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pinto ang bayan para patayin, ngunit nalaman niya ito, kaya't isang gabi inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba sa kabilang ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niya mapabilang sa mga alagad doon, ngunit silang lahat ay takot sa kanya. Dahil hindi siya makapaniwalang isa na siyang alagad, subalit dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Jesus. Kaya mula noon si Saulo'y kasama na nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nalaman ito ng mga kapatid, kaya't inihatid nila si Saulo sa Caesarea at pinauwi sa Taro. Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag at patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon, at sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga hinirang ng Panginoon. Pagdating niya sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka ni Jesucristo, tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan. At ang siyang tumayo, nakita tumayo, at siyang tumayo, at agad siyang tumayo.
nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron. At sila'y sumunod sa Panginoon. Sa Jopa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa ng mga araw na iyon. Nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Malapit lang sa Jopa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang sila'y pakiusapang pumunta agad sa Jopa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga biyuda. Umiiyak sila at ipinapakita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Huwag ka dyan, Bong. Alis dyan. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang nakita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga biyuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Jopa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Maraming araw ding nanatili si Pedro sa Jopa sa bahay ng isang tagapagbilad ng balat ng hayop na nagngangalang Simon. Ikaw natin. Ano ba yun? Wala na. Kaya nga, Pilipos, basahin mo ate sa Pilipos, Kabanata 3, talata 4 hanggang 11. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tungkulin. Kung iniisip ninuman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain. Lalo na tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin, kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan. Ako'y Pariseo, at sa sinasigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia.
Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Tapos na? Yes. Amen. Sa haba-haba ng ating mga binasa. O, binasa ni DJ. Inantok ako, sa totoo lang. Inantok eh. Kaya mamaya Sa una pa lang matutulog na naantok yan. ka na, ma. Mano sa akin, hindi mo, kalaban. Sa una pa lang naantok ka na. Kaya hindi, Kaysa. hindi ko maano ang aking hindi maano ang aking, hindi ko talaga makaanuhan. Gusto talaga pumikit. Kaya, nawa po na unawaan ninyo yung mga binasa namin. Hindi na po ako magpaliwanag pa. Pero sarap sana magpaliwanag eh, no? Hindi ko mapigilan. Oh, hindi. Ang ibig sabihin naman dito sa akin, sa binasa ko na na yung ang sabi nga ang Panginoong Hesus ay kumain ng hindi naghugas ng kamay. Nagano ang parasiyo kasi ugali kasi nila doon na bago kumain ay maghugas muna ng kamay para maging malinis. Ang sabi nga ng Panginoon, kumain siya agad, hindi siya naghugas at nagtaka ang parasiyo. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, baga mga hangal. Kasi ang sabi nga, kayong mga parisiyo, ugali ninyong linisin ang labas ng mga baso't pinggan, pero nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob. Mga hangal, sabi nga ng Panginoon, mga hangal, tinawag po silang hangal. Di ba't ang may gawa ng labas, ang siya ring may gawa ng loob? Pero naglilimos lamang kayo at saka akala ninyo'y malinis na ang lahat. Yung baga, nagbibigay sila ng limos doon sa mga taong nanghihingi ng limos. Pero ang akala nila na sila, malinis na ang kanilang budhi o kalooban. Dahil sila'y naglilimos sa tao na nangangailangan ng limos. Pero hindi po. Baga, kasi pampakitang tao lang po yung kanilang tulong. Kaya naway wag naman tayo maging isang parisiyo. Amen? Amen. Ito lang po masasabi ko. God bless us all. God bless.